Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan, ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling panayam kasama ang ating Philippine Coast Guard dahil isa po ang PCG sa mga nagbibigay ng tulong at assistance sa mga lugar na apektado po ng ashfall sa Bulkang Mayon. At kaugnay po nito ay makakasama natin muli dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard, walang iba kundi si Commodore Noemi Cayabyab. Commodore Cayabyab, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po dito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, Ma'am Steph. Magandang hapon po at maraming salamat po sa oportunidad. Maraming salamat din po, Commodore Cayabyab, sa pagsama niyo po dito sa programa. Commodore Cayabyab, ano-ano po ang naging agarang aksyon na isinagawa po ng ating Philippine Coast Guard matapos nga po itong pagbuga ng abo dyan po sa Bulkang Mayon? Yes, Ma'am Steph, no? So, all our stations, substations, and even yung Coast Guard District Bicol po natin ngayon ay naka-heightened alert status na po. Kasama po yung pag-activate ng ating mga deployable response crews 24/7. And eto mga nakarang araw po ay halos sa 195,363 individuals na po ang ating pong na-transfer o na-evacuate po sa mga corresponding at mga affected municipalities po nila. Nagpadala rin po ang Philippine Coast Guard, Ma'am Steph, ng 2 unit po ng water purification o yung desalination unit sa area po ng Hinubatan at saka sa Kamalig, Albay. So ito po ay may kakayahang makapagbigay ng mahigit 10,000 liters po ng malinis at ligtas po na inuming tubig kada araw. Lalo na po ito isang malaking tulong sa mga apektadong kababayan po natin na ngayon po ay nasa evacuation center. At ang Philippine Coast Guard rin po ay nagkasagawa at tumutulong sa ating local government unit sa pagkakandak po ng clearing operations, particularly nga po sa area po ng affected, no, itong Hinubatan at Kamalig. At tayo rin po ay tumutulong sa DSWD sa paghahawal po ng pagkakandak ng ating loading ng ating mga family food packs sa mga apektadong barangay at munisipyo. Commodore Cayabyab, kaugnay po nitong pagbibigay niyo po ng assistance para nga po dito sa mga lugar na naapektuhan po ng ashfall dyan sa Mayon Volcano. Ilan po ang bilang ng mga kawani ng PCG na kasalukuyang naka-deploy upang tuloy-tuloy po ang kumbaga pagbibigay tulong po ng PCG sa ating mga kababayan na naapektuhan po ng naturang ashfall? Ngayon po, Ma'am Steph, ay halos 100 po na ating po mga tauhan nakadeploy po kasama po yung ating mga land mobility to assist po ang ating local government unit. Commodore Cayabyab, matanong ko lamang po kasi
nakita ko po dun sa page ng PCG na tumutulong din po, no, ang ilang kawani ng ating Coast Guard dun sa mga clearing operations. Kamusta naman po yun, Commodore Cayabyab? Well, patuloy po ang ating sinasagawang clearing operations ang ginagawa natin, Ma'am Steph, no, to fully maximize yung lahat po ng resources ng iba't ibang ahensya. Tayo po is under the instructions po ng ating Provincial Disaster Risk Reduction Management Office po. So ito po ang ating pagkasagawa ng clearing operations, of course, to ensure po yung safety ng ating mga kababayan po sa area na yan. Mm-mm. And speaking of safety, ay paano naman po nakatutulong, no, ang ating Philippine Coast Guard sa pagtiyak ng kaligtasan within communities na apektado po ng ashfall sa Mayon Volcano? Well, bukod po doon sa mga information campaign po na isinasagawa ng ating pong local government unit, ganoon din po ang ginagawa ng Philippine Coast Guard, Ma'am Steph, no? Yung pagpapaalala po sa ating pong mga kababayan na, again, yung paggamit po ng N95 mask o yung paggamit po ng panyo, no, na basa, para naman po in case na lalabas sila ay hindi po talaga directing maapektuhan. Kasi once na pumasok po itong mga abo or mga small particles nagaling po sa bulkan, again, mapanganib po ito sa kanilang lalamunan, even po sa baga po nila. At ang ating rin pong paalala even sa mga coastal communities po natin, no, nagpapadala rin po tayo ng mga leaflets po and yung ating information dissemination through our social media platforms. Mm-mm. Commodore Cayabyab, meron pa po bang mga masasabing hamon na kinakaharap itong mga naka-deploy po na kawani ng PCG sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan dyan sa Albay sa gitna po ng ashfall na ito? Well, of course, ang nakikita rin po nating risk sa atin po mga responders o yung mga frontliners is yung ash din po na, again, nalalanghap po. No? Kaya ang atin rin po paalala sa ating mga responders is to take extra cautious din po sa kanila po mga kalusugan. Yan naman po ang palaging priority, Ma'am Steph, ng pamunuan po ng Philippine Coast Guard na every time na magkakandak po tayo ng assistance or support operations po sa ganitong panahon is yung kaligtasan rin po ng ating po mga frontliners po. Mm-mm. Samantala, Commodore Cayabyab, meron po ba nga nakalaan na long-term support, if ever po, ang ating Philippine Coast Guard para sa mga residenteng patuloy po na naapektuhan ito pong ashfall? Well, pag sa ganitong panahon, Ma'am Steph, it is always a whole of the government approach. And even yung mga assistance na binanggit ko po kanina, to fully maximize po yung lahat ng resources na meron po tayo. Kasi again, sa Philippine Coast Guard, we acknowledge naman po na hindi rin po kumpleto yung ating po mga equipment, hindi rin naman po enough yung ating po mga numero ng ating po mga frontliners. Pero sa ganitong sitwasyon, it is always whole of the government approach. Yung lahat po ng mga resources ng bawat ahensya is complementing po sa bawat isa para talaga po matugunan yung pangangailangan po ng ating po mga kababayan. Mm-mm. Sa ngayon po, Commodore Cayabyab, ano po ang overall assessment ng Philippine Coast Guard sa sitwasyon at ano pa po ang mga susunod na hakbang ng PCG regarding po sa pagbibigay assistance sa mga kababayan po natin na affected ng ashfall sa Bulkang Mayon? Well, pagdating naman po sa assistance ng Philippine Coast Guard, no, in case na magkakaroon po tayo ng kakulangan sa aming po mga tauhan, ang naging direktiba naman po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgavan is patuloy po ang magiging suporta po dito sa headquarters po natin. At hindi lamang po tayo nakatutok dito ngayon, no, sa area na, of course, itong affected po talaga, itong 4 na municipalities. Pero monitor rin po natin ngayon, Ma'am Steph, yung mga coastal communities po natin. No. Again, nung nagkaroon po ng alerto, itong bulkan na ito ay ang ating pong coordination is not only with the local government units, not only with the PDRRMO, kasama rin po yung iba't ibang communities po, particularly sa coastal communities po natin. So lahat po yan ay tulong-tulong po sa ganitong sitwasyon po. Siguro ito na lamang po, Commodore Cayabyab, ano po ang inyong paalala o kabuang paalala po ng ating Philippine Coast Guard sa publiko upang manatiling ligtas habang meron pa rin pong banta nitong ashfall sa Bulkang Mayon?
Yes, Ma'am Steph, ang atin pong paalala sa publiko na pairalin po palagi ang iba yung pag-iingat. Yung nabanggit ko po kanina, gumamit po tayo ng mga N95 mask o yung mga basang panyo at kung hindi naman po kailangang lumabas ay pagpaliban po muna natin. Maghanda rin po tayo at magdala ng tubig, pagkain, gamot at even yung flashlight at yung mga important documents. So kung kinakailangan po na lumikas ay ready po tayo kagad. At alamin po natin yung mga nakatalagang evacuation center, although ang Philippine Coast Guard naman po ninyo is palagi po naka-assiste para sa ating po mga kababayan through our LGU and PDRMO. At palagi po tayo makinig sa balita mula po sa PhilVox at ating lokal na pamahalaan at manatili pong alerto sa anumang posibleng panganib po at direktiba po ng ating mga lokal na otoridad. With that, maraming salamat po muli, Commodore Cayabyab, sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Yes, Ma'am Steph, magandang hapon po at maraming salamat po. At atin muling nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard o PCG, walang iba kundi si Commodore Noemi Cayabyab. At tayo ay dadako na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, panganib ng lahar, isa sa mga binabantayang sitwasyon ng pamahalaan sa Albay. Ito ay ayon mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi humihinto ang gobyerno sa pagbabantay ng sitwasyon sa lalawigan ng Albay. Kaugnay ito ng nagpapatuloy na monitoring ng pamahalaan sa matinding pagbuga ng ashfall ng Bulkang Mayon. Isa sa mga binabantayan, sabi ng Pangulo, ay ang panganib ng posibleng lahar na nabubuo kapag ang mga naipong abo at debris mula sa pagsabog ng bulkan ay nahalo sa tubig. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi na dapat madagdagan ng hirap ng ating mga kababayan ngayong nasa oras sila ng panganib. Paniniyak ng Pangulo, tuloy-tuloy ang tulong ng pamahalaan hanggang makabalik sa normal ang pang-araw-araw na buhay ng bawat pamilyang apektado at nagawa naman niyang mailigas din ang mga ito palayo sa danger area at binibigyan ng atensyong medikal. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. We were able to bring out the people who were in the danger area. We were able to support them with medical attention. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pamahalaan handa sa anumang posibilidad sakaling lumala ang sitwasyon sa Bulkang Mayon. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Tiniyak ng Office of Civil Defense sa may mga nakalatag silang hakbang sa sandaling lumala ang aktibidad sa Bulkang Mayon. Ito'y matapos ang pagbuga ng makapal na abo sa bulkan nitong weekend dulot ng pyroclastic density current. Ayon kay OCD spokesperson Judy Castillo, may nakaporma na silang resources at buo na rin ang mga ugnayan nila sa lokal na pamahalaan para sa mga gagawing sakaling lumala ang sitwasyon. Kabilang na rito ang pagpapalawak ng evacuation o paglilikas sa mga residente sa loob ng permanent danger zone at iba pang agarang tulong na kailangan. Pero batay sa rekomendasyon ng PHIVOX, walang pangangailangan sa ngayon na magtaas ang alerto lalo't kumalma na muli ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang ulat, nakapaghatid na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mahigit 79,000 family food packs o FFPs at mahigit 1,400 na ready-to-eat food boxes para sa mga apektado ng nangyayaring ashfall sa Bulkang Mayon. Ito ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos
Marcos Jr. na tiyaking mabilis at sapat ang naihahatid na tulong sa ating mga kababayan na malapit sa nag-aalburutong bulkan. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni Asek Dumlao na ang naturang hakbang ay bahagi ng augmentation support sa mga lokal na pamahalaan. Bukod sa pamahagi ng pagkain sa mga apektado, ani Asek Dumlao ay handog din ng DSWD ang Cash for Work program para sa mga apektadong magsasaka na nakatira sa 6-kilometer permanent danger zone sa palibot ng Bulkang Mayon. Ayon pa sa DSWD spokesperson, mayroon na ring mahigit 1,100 na benepisyaryo ng Emergency Cash Transfers o ECTs. Samantala, sinisiguro naman ng kagawaran na kanilang tinutugunan din ang pangailangan ng mga individual na nananatili pa sa evacuation centers. Bahagi ng ating pong ipinapaabot na assistance ay yung steady supply of potable water. Alam naman po natin sa panahon ngayon na mainit yung sitwasyon, lalo na sa mga evacuation centers. Tinitiyak natin na meron pong sapat na mainom na tubig para makabigay ginhawa at maiwasan natin yung heat exhaustion. Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, magkakaloob naman ng emergency employment ang Department of Labor and Employment o DOLE Bicol sa mga bayan ng Ginobatan at Kamalig na lubhang naapektuhan ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa programang Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sinabi ni DOLE Bicol Regional Director Imelda Gatinaw na kasalukuyan nang nagsasagawa ng assessment at profiling para sa target na mahigit 20,000 na benepisyaryo. Ang nasabing mga benepisyaryo ay tutulong sa debris clearing sa kanilang barangay kapalit ng kita mula sa ilalim ng tupad. Ang target po natin ay more than 20,000, lalong-lalo na sa Ginobatan. 44 barangays po ang affected sa Ginobatan. More or less, mga 20,000 beneficiaries ang maka-avail. Kung nasa 500 beneficiaries per barangay ang matutulungan natin. At dito naman po sa Kamalig, tinutulungan din natin si Mayor Caloy Baldo, especially doon sa 4 na barangays na very much affected. Si DOLE Bicol Regional Director Imelda Gatinaw. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nakabantay ang Philippine National Police o PNP sa mga individual na magnanakaw o mananamantala habang may aktibidad sa Bulkang Mayon. Sa programang Boses ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sinabi ni PNP Public Information Office Assistant Chief Colonel Renel Sabaldica na asahan ang mabilis na pagtugon ng pulisya ukol dito. Samantala, mahigpit ding nakabantay ang pulisya para tiyaking walang makapapasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Binabantayan lalong-lalo ng ating kasurugkaps, lalong-lalo na yung pagbabantay sa 6-kilometer danger zone na umabot na sa pinataas na hanggang 8-kilometer danger zone na pinagbabawal yung mga residente na bumalik para masiguro na ligtas sila. Si PNP Public Information Office Assistant Chief Colonel Renel Sabaldica. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat puspusan, ang isinasagawang malawakang road clearing operations ng Department of Public Works and Highways
o DPWH sa mga pangunahing lansangan sa Ginobatan at Kamalig sa Albay na labis na naapektuhan ng ashfall bunsod ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay dali-daling rumesponde si DPWH Secretary Vince Dizon upang masimulan na agad ang clearing operations sa makapal na abo mula sa Bulkang Mayon. Giit ni Dizon na maayos na naipatutupad ang mga protocol sa pagtatanggal ng volcanic debris na nagdudulot ng madulas na kalsada at limited visibility na siyang banta sa seguridad ng mga motoristang bumabaybay sa lalawigan. Sa ngayon, ginamit ng ahensya ang mga heavy equipment at water trucks para sa sistematikong paglilinis ng mga kalsada habang mahigpit na sinusubaybayan ang sulfur dioxide flux at iba pang aktibidad ng bulkan upang masiguro ang kaligtasan ng mga personnel na nagsasagawa ng clearing sa nasabing high-risk zone. Inutusan niya ako pumunta dito immediately para siguraduhin na lahat ng suportang kailangan ni Gov tsaka ni Mayor nandito para sa mga kababayan natin. Tuloy-tuloy tayo dito, hindi tayo iinto hanggat hindi natin maklear to. Pero ang kailangan, tuloy-tuloy lang din naka-standby yung mga gamit natin tsaka yung mga tao natin. Kasi hindi natin alam kung tapos na Dapat ready lang tayo. Si DPWH Secretary Vince Dizon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nasa 25 power plants, inaasahang daragdag na sa power grid ng Pilipinas. Ito ay ayon sa Department of Energy o DOE. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni AJ Ignacio. Umabot na sa 25 energy power projects ang nakahanda ng pumasok sa energy grid ng ating bansa. Ayon kay DOE Assistant Secretary Mario Almario, sa naturang bilang, nasa 6 sa mga ito ang nasa energy grid at nagko-contribute na sa ating grid, habang 8 sa mga ito ang nasa commissioning stage at ang iba naman ay nasa compliance stage na sa Energy Regulatory Commission o ERC. Muli naman siniguro ng DOE na patuloy ang pagpapadali sa mga nasabing mga energy power plant projects upang makadagdag dito sa energy grid ng Pilipinas at magkaroon ng mas malaking supply ng enerhiya ang ating bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pinapurihan ng Asian Development Bank o ADB ang mga naging pagsisikap ng Pilipinas para sa pagsusulong ng renewable energy measures, partikular na sa renewable energy auction. Ayon kay Energy Undersecretary Wimpy Fentebella, naging mainit ang pagtanggap ng ADB at ng iba pang ASEAN member states sa mga naging adhikain at programa ng bansa upang isulong ang renewable energy. Higit kasi sa mga naunang hakbang ng Pilipinas upang salagin ang epekto ng energy crisis na dulot ng tensyon sa Middle East ay hindi tumitigil ang pamahalaan upang paunlari pa ang energy option at diversification measures nito. The Renewable Energy Auction and Firming Program, which we have ongoing green energy auctions also recognized by ADB and other multilateral development banks. They also saw the Energy Storage and Ancillary Services Acceleration Program under the Power Bureau, the Grid Readiness and Transmission Acceleration, where we are going to have consultation hearing on the smart green and grid output. Yan ang naging pahayag ni Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, lalo pang lumawak at dumami ang mga gasoline stations na kaisa sa pagbibigay ng 10 pisong fuel discount sa mga public utility jeepney o PUJ at UV Express sa buong bansa.
Kinumpirma ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOE-OIMB Director Rino Abad na nationwide na ang rollout ng fuel discount program kung saan on-board na rin o kasali ang mahigit sa 10 major gasoline companies. Ito nga ay ang Petron, Shell, Caltex, Sea Oil, Unioil, Petrogas, Jetty, PTT, Total, Flying V, Phoenix at Clean Fuel. Paalala pa ni Abad, dapat ay mayroong prangkisa at rehistrado sa LTFRB ang isang jeepney o UV Express unit bago ito makakuha ng 10 pisong discount sa kada litro ng krudo na may weekly limit na 150 liters. On board na ho tayo nationwide from NCR down to Mindanao, Region 13 from NCR, CAR down to Region 13. And we have 4,278 gasoline stations onboarded. And this covers the 11 major, what we call the major branded gasoline stations. Si DOE-OIMB Director Rino Abad. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pagpapatuloy ng mga programa para sa mga senior citizens, tiniyak ng Marcos Jr. Administration. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Siniguro ng National Commission of Senior Citizen ang pagpapatuloy ng pamamahagi ng cash gift para sa mga senior citizens na umaabot sa milestone ages o edad 80, 85, 90, 95 at 100 years old. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NCSC Chairperson Merceditas Gutierrez na tumatanggap ng 10,000 piso ang mga abot sa 80 hanggang 95 years old, habang 100,000 piso naman para sa mga centenarian o 100 taong gulang. Anya, ipinaabot ang programa sa buong bansa sa pamamagitan ng mga regional offices at katuwang na lokal na pamahalaan. Paliwanag na opisyal, layunin ng programa na kilalanin ang ambag ng mga senior citizens sa lipunan at sa pag-unlad ng bansa. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, patuloy namang umaasa si House Speaker Faustino Bogie D. III na makakabuo ang Kamara ng isang matibay at airtight na Kalinga Act, isang pananggalang ng pamilyang Pilipino laban sa biglaang pagtaas ng presyo ng langis. Sa kanyang talumpati sa plenaryo, iginiit niya na target ng 13-panel mega panel ang isang pinagsamang panukala matapos ang serye ng pagdinig sa epekto ng tumataas na fuel prices. Diin ni D, hindi lamang ito dapat pansamantalang solusyon sa oil shocks, kundi isang pangmatagalang sistema para hindi na maiwan ang publiko sa oras ng krisis. Ang House Bill number 8834 na inihain ni na Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos ay magtatatag ng isang pambansang mekanismo para sa mabilis, maagap at koordinadong tugon ng pamahalaan sa fuel-driven crisis. Ito ang pagsulong ng isang matibay na plano, isang malinaw na direksyon upang may sakatuparan natin ang layunin natin para sa isang ekonomiyang gumagana at nagbibigay ginhawa sa araw-araw ng buhay ng Pilipino. Ito ang serbisyong kailangan natin ngayon, hindi panandalian, kundi pangmatagalan. Si House Speaker Faustino Bogie D. III. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, aprobado na ng House Committee on Justice ang committee report sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
kasama sa inaprubahan ang resolusyon at articles of impeachment as amended. Sa pamagitan ng unanimous vote of 55 na justice members ang nagmanifest ng kanilang boto, pinagtibay ng komite ang report. Inatasan ni Justice Chair Jervil Luistro ang Committee Secretariat na bigyan ng kopya si Vice President Duterte, mga miyembro ng komite. Inaasahang ipadadala naman ang committee report kasama ang resolution at articles of impeachment sa plenaryo na siyang pagbobotohan ng lahat ng miyembro ng Kamara. 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore the motion unanimously approved. Ang naging pahayag ni House Committee on Justice Chair Jervil Luistro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, ikinokonsidera naman ni House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima ang posibilidad na maging bahagi ng prosecution panel sakaling umusad sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay De Lima, ayaw muna niyang pangunahan ang desisyon ng plenaryo sa pagpili ng mga miyembro ng panel, ngunit handa siyang tumulong kung siya ay maisasama sa listahan. Dagdag pa niya, kinakailangan munang pagbotohan sa plenaryo ang articles of impeachment bago tuluyang mabuo ang prosecution team. Will consider that, but I will make the decision in due time. We have to discuss that at the committee level. Ayaw ko pong pangunahan yung grupo ng mga panel of prosecutors kasi pag-uusap-usap syempre yan ng mga sari-sariling mga assignment. But of course, sa apat na articles, meron yan mga i-assign na certain prosecutors. And then to be supervised, of course, by the lead prosecutor. Si House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak mismo ni Senate President Vicente Soto III na nakahanda ang Senado anumang oras maiakyat ng Kamara sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pag-aproba ng House Committee on Justice ng committee report nito at articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ani Soto, gagawin ng Senado ang kanilang trabaho kaugnay ng posibleng impeachment trial kay Vice President Duterte. We've been doing our best to be ready for whatever decisions or whatever consequences arise. So whether they vote early, they vote later, they reject it or they approve it, the Senate will do its job. Ilinaw din ni SP Soto ang magiging proseso sakaling maiakyat na sa kanila ang articles of impeachment at ang ibig sabihin ng pagkilos ng forthwith. Ayon kay Soto, aakto sila ng forthwith kapag umabot na sa Senado ang articles of impeachment pero hindi ibig sabihin nito na magsisimula na agad ang paglilitis. Aniya, ang gagawin nila ay magko-convene lang agad ang impeachment court pero may iba pang prosesong dapat gawin gaya ng pagpapadala ng kopya ng articles of impeachment kay VP Duterte. Pasasagutin ito, magpapadala ng mga summons at magsasagawa pa ng pre-trial. The day it is transmitted, forthwith, I plan to convene the impeachment court.
I convene only. Pero the trial proper will take some time because may mga preparations siya. We will be sending the impeached official a copy of the articles of impeachment. We will receive it after a number of days, and we will ask the prosecution of the impeached official their response. Diba? And then we go into pre-trial and then the trial proper after everything is all set. So, yun yung sinasabi ng Supreme Court na within reasonable time. Yan ang naging pahayag ni Senate President Vicente Soto III. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga may init na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. Makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi, lalo na sa fake news. Mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G. Go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Modernong kagamitan para sa produksyon ng asin ibinigay ng Department of Science and Technology o DOST sa dalawang asosasyon sa Pasukin, Ilocos Norte. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Tapno mapaigitan ti lokal produksyon ti asin ken tapno dumuruas ti pagbiyagan dagiti agararamid in paima ti Department of Science and Technology dagiti moderno salt cooking equipment kadagiti duang salt association iti Pasukin, Ilocos Norte. Babaen iti One in Accelerating Salt Innovations o One Asin Program karaman pay naited ti DOST dagiti 30 maysang units iti rectangular cooking vats pala apagkiwara ken salinity meters kadagiti beneficiaryo. Nabigbig dagiti asosasyon ti Zanhera Kavintaran Farmers, Fishermen and Salt Producers Association iti Barangay Davila ken iti Pragata Salt Producers Association. Second iti DOST Ilocos Norte, babaen dagiti moderno aramid ken adadupay nga asin ti maaramid dagiti beneficiaryo, episyente ken masigurado consistent iti kalidad ti produkto nga asin. Babaen iti implementasyon ti One Asin Program itultuloy ti DOST Ilocos Region ngayam ammo kadagiti komunidad dagiti science-based interventions amang sulbar kadagiti karit asang sangwen ti salt industry. Napasamak daytoy kapati panagkamayat ti DOST Ilocos Norte Provincial Office babayan kini Provincial Director Engineer Brian Rasco kini Pasukin Mayor Robert Aguinaldo iti lokal a gobyerno. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang AGOO, Memorandum of Agreement o MOA nilagdaan para sa pagtatatag ng Baroro Watershed Council. Pangalaga ng kalikasan sa La Union pinalalakas. Narito si Albert Kawile para sa balita.
Pinasingkadan ti gobyerno provinsyal ti La Union, lokal a gobyerno ken na dumadumang ahensya, ti maysa na isang sangayan na katulagan ti panangsalaknib ti Aglawlaw, iti panagpirma iti Memorandum of Agreement para iti panakabukel ti Baroro River Watershed Management Council. Naangay ti seremonya iti siyudad ti San Fernando, La Union, iti kalmaan kaspaset tinenget a panagreget amang salaknib iti Baroro Watershed maysa a critical and natural resource amang supply iti danom para iti irrigasyon, agrikultura ken inaldaw a kasapulan dagiti rinibo nga umili ti La Union. Ti Baroro River Watershed amang saklaw iti kalawa na sorok sa 18,000 hektarya. Ket mang saklaw kadagiti ilit ti San Gabriel, Bagulin, San Juan, San Fernando, Baknotan ken Santol ken Agayos iti West Philippine Sea. Iti baben ti katulagan mabukel ti Multi-Sectoral Council amang idaulo iti panagplano, koordinasyon ken panakaypatungpal dagiti programa para iti proteksyon ken rehabilitasyon ti watershed. Sigon kadagiti opisyal panggap ti konseho nga namungan ti Integrated Watershed Management Approach, asadyay dagiti nasyonal nga ahensya, lokal a unit ti gobyerno, akademya ken komunidad ket agtitinulong iti panakasalaknib ti Aglawlaw. Ipaganatgatpay ti naso nga inisyatiba ti kanapateg ti watershed iti seguridad ti danom ken ti panagbiag dagiti umili ng runa dagiti upland ken agricultural communities a direktang agpanuray iti karayan ken dagiti sangana. Babaen ti mawasay ning manamnamang agserbi ti baro a konseho kas sentral a mekanismo tapno mapapartak ti panakaypatungpal dagiti programa ti konserbasyon, mapapigsa ti panakaypatungpal ti patakaran ken maitandudo ti balanse a panagduras ken panakasalaknib taglawlaw iti entero a watershed area. Manipod RP Ago, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang Lucena 407 million peso Farm to Market Road Project sa lalawigan ng Oriental Mindoro, aprobado na. Ang detalye ihahatid sa atin ni Tom Alvarez. Aprobado na ng pamahalaan ng 407 billion pesos halaga ng Farm to Market Road Project sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa pabalid ng Regional Project Advisory Board, mapapabilis ito ang transport of goods at mas mapapabilis ito ang access sa government services kapag natapos ang nasabing proyekto. Matatagpuan ang 10.5 kilometrong pagpapakalsada sa Merit Concepcion, Victoria Barangay, Maria Concepcion, Happy Valley, Bugtong na tuog Farm to Market Road with Bridge. Ang proyekto ay magdurugsong sa mga munisipalidad ng Victoria, Oriental Mindoro at Socorro na magpapabilis ng daloy ng agricultural products patungo sa pagbebentahan ng mga ito. Mula sa Luzon na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Dumako naman tayo sa Kabisayaan. Sa GIPSAKA program, nagpapalakas ng suporta sa mga magsasaka, nagbibigay ng kita sa mga pamilya sa Giporlos, Eastern Samar. Ang kabuulat ihahatid naman sa atin ni Penelope Pomida mula sa Borongan. Manilampuson nga naipanhatag ang mga utanon nga 2,500 nga gina-identify nga mga panimalay tikang katulong nga pinakadaman populasyon nga barangay Habungtuan Hiporlos aman barangay 2, barangay 5 ngan barangay 7 sumalakan Mayor Gilbert Go. Ginsaringan alkalde nga ang pagpilihan mga beneficiary nga barangay diri ginbuhat han lokal nga gobyerno kundo tikang ho Office of the Presidential Management Staff nga nagbase ha datos san PSA survey. Ang papelhan LGU amulan pag-coordinate ngan pagpahibaro ha mga napili nga barangay tungod han limitado nga slots nga ginhatag ha kada munisipyo. Ang aktibidad inbahinhan sa GIPSAKA program han administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nagtutuyo pagbulig ha lokal nga mga parag-uma, pinaagyan pagpalitan ira mga produkto ngan paghatag hini ha mga pamilya nga nagkikinahanglan. Dugang pan alkalde bisan daman karuyag makabenepisyon programa, limitado lan alokasyon na iginhatag ha munisipyo sa
Subalit napipili ilan mga barangay nga may dako nga populasyon. Ginpahayag liwat nga dakaan pasalamat ang lokal nga gobyerno tungod kay ang Hiporlos amo ang napili nga beneficiary ngan amulaan munisipyo habugos nga Eastern Samar nga nakakarawat hini nga suporta. Hakatapusan nagpasalamat ang LGU and Hiporlos, Office of the President ngan Presidential Management Staff tungodhan padayon nga paghatagin programa nga nakakabulig nga mga parag-uma ngan mga residenten bungto nga naglalaom nga magpapadayon pa ini base mas damo pan mabuligan nga pamilya. Tikang di syudad han Borongan, inihi Penelope Pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Penelope Pumida mula sa Borongan. Puntahan naman natin ang Sogod, Philfida Region 8 na mahagi ng abacus ripping machines sa lalawigan ng Southern Leyte. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Dalia Orit. Gipaspasa na karon sa Philippine Fiber Industry Development Authority kung PhilFIDA ang pagpatuman sa modernisasyon sa industriya sa abaka, pinagi sa pagpangapod-apod ng mga spindle stripping machines sa tibok nasod, diin usang ang probinsya sa Southern Leyte sa mga makadawat niini. Ubos sa liderato ni Executive Director Arnold Atienza, inabagan sa Technical Assistance Division ug Fiber Engineering Section nga gipangunahan ni Manolito Apalya, gisugda na ang nationwide rollout sa 250 ka mga units sa maong makinarya ngadto sa mga kwalipikadong asosasyon o kooperatiba sa mga mag-uuma. Alang sa rehiyon sa Eastern Visayas, adunay kinatibuk ang 33 ka units ang na-deliver na kaniadtong Abril 27 o Abril 30 ning tuiga. Gikan niini nga gidaghanon, opisyal na nga gigahin sa probinsya sa Southern Leyte ang 4 ka unit sa abacus spindle stripping machines nga gilaumang makatabang pag-ayo sa pagpadali sa trabaho ug pagpauswag sa kalidad sa lanot nga makuha sa mga lokal nga mag-uuma. Gawa sa Southern Leyte, nakadawat usab ang ubang mga probinsya sa rehiyon sama sa Northern Samar ug adunay 8 ka units, siyam sa Leyte, 5 sa Eastern Samar, 5 sa Biliran ug 2 sa Samar. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, Dalia Abiara Orit at Will para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dalia Urit mula sa Sogod. Dadako naman tayo sa Mindanao. Oro Youth Leaders Convergence matagumpay na naisagawa. Ang detalye ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Nagtigom ang mga youth leaders gikan sa nagkadaiyang barangay alang sa tinuig nga Oro Youth Leaders Convergence nga gipahigayon sa City Tourism Hall ning syudad. Atol sa maong panagtapok gihisgutan ni Oro Youth Development Officer in Charge Lord Xavier Sentina ang kalabot sa youth representation and local governance. Anahaw sa mga youth leaders nga naggahin sa ilang mga inspiring stories. Samtang usa ka gallery walk ang gipahigayon nga nag-exhibit og mga organizations nga potential mahimong partner sa mga youth organizations. Lakip sa mga sektor nga misalmot ang out-of-school youth, faith-based youth, special advocacy and cultural identity-based youth, in-school youth, o ang community-based youth sector. Ang Oro Youth Leaders Convergence Initiative sa Oro Youth Development Office, sangguni ang Kabataan Federation of Cagayan de Oro City, Oro Youth Development Council, kansang tumong ang makahimo og camaraderie og network tali sa mga youth leaders. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Bucor at pamahalaang lokal ng Zamboanga nagkaisa para sa kapakanan ng persons deprived of liberty. Narito si Justin Bulanon para sa balita.
Yaman Court sa visit al Bureau of Corrections o Bucor na liderato de Senior Superintendent Alfredo de Varas Jr. na opisina de Zamboanga City Mayor Kemer Olaso para sa mas fuerte el koordinasyon para na beneficio del mga persons sa Productivity o PDL na syudad. Durante el Court sa visit, ya diskuti el mga medida para el desarrollo del mga PDL, como el mga inisyatiba para na rehabilitasyon, el prison management systems, y el koordinasyon entre Bucor y gobyerno lokal para asigura el epektibo correctional practices. El alcalde ya expresa su total suporta na mga inisyatiba de la ahensya y asigura el kooperasyon del gobyerno lokal para na mga programa kita promota el bien del mga gente, rehabilitasyon y reintegration del mga PDL. Bajo na reshuffle records del Bucor, ya pone puesto como el Superintendente del San Ramon Prison and Penal Pharmacy de Varas, después cambia con Corrections Technical Senior Superintendent Daisy Sevilla Castellote, quien yan reassign na Mandaluyong City parte del Internal Personnel Realignment. Desde aquí en Ciudad de Zamboanga, isa si Justin Bolanon para ng Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Justin Bulanon mula sa Zamboanga. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihahatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Maituturing na kagulat-gulat ang pag-abot ng inflation sa 7.2% para sa buwan ng Abril 2026 dahil inaasahan na ang pinakamataas na abutin nito ay hanggang 7% lamang batay sa mga naunang pag-aaral. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, inihayag ng financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas na ang nakitang 4.1% na inflation rate noong Marso 2026 ay masasabing pahapiyaw pa lamang bago tuluyang maramdaman ng epekto ng pagtaas ng halaga ng mga produktong petrolyo at maging ng kuryente. Ayon kay Ravelas, ipinapakita lamang nito na 60% ng pagtaas ng inflation rate ay dala ng imported goods. Paliwanag pa ng financial analyst, tinamaan ng pagtaas ng halaga ng langis ang pagkain na bumubuo sa 38% ng basket of goods kung saan kahit bumaba ang presyo ng karne ay tumaas naman ang presyo ng isda. Ani Ravelas, mahalaga rin na isaalang-alang ang naging epekto ng pagtaas ng halaga ng produktong petrolyo sa sektor ng transportasyon. Na nakaroon tayo ng 3 linggo na pagbaba, mataas pa rin yan kumpara nung isang taon, ano? Kaya medyo hindi maganda yung tahak o yung kung saan patungo itong inflation na to dahil kung matatandaan mo, nung huli tayo nag-usap, yung BSP nga nasa 6.3 yung kanilang buong taon, ano? So ibig sabihin, lalong lilipad, pwede pang umakyat lalo yung inflation sa mga susunod na buwan. Si Jonathan Jonas Ravelas, isang financial analyst. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang mga balita, tiniyak naman ng Department of Energy o DOE na nananatiling matatag ang supply ng langis sa bansa na pumalo ngayon ang actual fuel inventory sa halos 54 days as of May 1. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi rin tumitigil ang pamahalaan sa pagsiguro ng fuel orders sa iba't ibang bansa upang agad na ma-replenish ang mga nagagamit na produktong petrolyo. Narito ang inventory update sa iba't ibang produktong petrolyo. 52.64 days sa gasolina, 54.58 days sa diesel, papalo naman sa 166.67 days ang inventaryo sa kerosene, 71.14 days sa jet fuel, 62.69 days sa fuel oil, habang 40.46 days naman para sa liquefied petroleum gas o LPG. It also shows that our consumption is steady, but it's lower. There's been a decrease on the consumption or on the demand, but also that there is no problem as to the deliveries that our oil companies are getting. So their orders are being honored, their contracts are being honored. So our usual and our new suppliers are responding to the orders of our companies, including that of PNOC. Energy Secretary Sharon Garin. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, epektibo na ngayong araw ang inanunsyong oil price adjustment ng Department of Energy o DOE para sa linggong ito. Sa pulong balitaan sa DOE, kinumpirma ni Energy Secretary Sharon Garin na kapwa magkakaroon ng pagtaas sa kada litro ng diesel at gasolina habang rollback naman sa kerosene. 2 pesos at 21 pesos ang itinaas sa kada litro ng gasolina habang 2 pesos at 66 na sentimos naman sa kada litro ng diesel. Pumalo naman sa 3 pesos at 53 at 53 sentimos ang tapya sa kada litro ng kerosene. Freight has increased slightly, insurance slightly also. So that is why the increase has been minimal, let's say, compared to last week. However, the changes in the peso exchange rate has also added to the increase ng price. Energy Secretary Sharon Garin. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Mayo 5 ng taong 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 45 centavos. Ang Japanese yen naman ay 39 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay katumbas ng 48 pesos and 15 centavos habang 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan naman ay katumbas ng 8 pesos and 98 centavos habang ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 85 centavos. Ang British pound naman ay 83 pesos and 22 centavos habang ang euro ay 71 pesos and 86 centavos. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 45 pesos and 13 centavos habang ang Saudi Arabian rial naman ay 16 pesos and 38 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay ex. Hehe, hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Nag-ukit ng panibagong kasaysayan si Albert Ian De Los Santos matapos magtala ng world record sa men's 71 kg clean and jerk at masungkit ang 2 gintong medalya sa 2026 International Weightlifting Federation o IWF Junior World Championships sa Ismailia, Egypt. Matapos ang matagumpay na pag-angat, tumakbo si De Los Santos pababa ng platform upang yakapin ng kanyang ina na si Diwa. Nang ilabas nito ang larawan ng yumaong ama, hinalikan ito ni De Los Santos. 2 buwan pa lamang ang nakalilipas nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa liver cancer. Ayon sa kampo ni De Los Santos, napakalalim ng kanyang pagdadalamhati. Umabot pa sa puntong nasugatan siya at halos maubos ang kanyang pisikal at mental na lakas habang naghahanda para sa kanyang ikatlong sunod na world title. Ang kanyang coach ay si Julius Naranjo, asawa ng Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Parehong weightlifters ang kanyang mga magulang, si Alvin, ang kanyang yumaong ama, at si Diwa na ngayon ay isang ring national coach at katuwang ni Naranjo sa training. Si De Los Santos na magdiriwang ng kanyang ika-20 kaarawan sa Agosto ay naging Youth World Champion noong 2023 sa 61 kg at Junior World Champion noong nakarang taon sa 67 kg. Ngayon, matapos ang makasaysayang panalo sa 71 kg, nakatutok na siya sa mas malalaking laban ngayong taon, ang Asian Games at ang Senior World Championships sa Japan at China. Patuloy na itinuturing ni De Los Santos bilang isa sa pinakamalalakas na pag-asa ng Pilipinas sa international weightlifting habang ipinapakita niya ang tibay, talento at pusong Pilipino sa gitna ng personal na pagsubok. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakakuha ng malaking kumpiyansa si Filipina tennis star Alex Ayala bago sumabak sa prestiyosong Italian Open ngayong linggo matapos umangat ng 2 pwesto sa pinakabagong World Women's Tennis Association o WTA rankings para umabot sa world number 42. Umakyat ang 20 anyos na si Ayala sa rankings kahit maagang nalaglag sa WTA 1000 Mutua Madrid Open sa Spain. Umabot siya sa round of 64 sa singles bago matalo kay Belgian Elise Mertens 6-2 at 6-1. Sa doubles naman, siya at ang Turkish partner na si Zeynep Sonmez ay bumagsak sa round of 16 kontra sa Grand Slam champion duo na sina Katerina Siniakova ng Czech Republic at Taylor Townsend ng United States 1-6 at 5-7.
Sa kabila nito, nananatili si Ayala bilang isa sa pinakamataas na ranked players mula sa Asia, tangan ang 1,285 ranking points. Nagdesisyon ng Filipina tennis ace na hindi sumali sa WTA 125 Catalonia Open upang ituon ang buong atensyon sa kanyang paghahanda. Nag-ensayo siya sa Rafa Nadal Academy bilang bahagi ng kanyang build-up para sa mas mabibigat na laban. Nakatakdang ganapin ang WTA 1000 Italian Open mula Mayo 5 hanggang 17 sa Rome. At hindi magiging madali ang daraanan ni Ayala. Sasalubugin siya ng isang powerhouse field na kinabibilangan ng reigning champion at hometown favorite Jasmine Paolini, world number 1 Aryna Sabalenka, number 2 Elena Rybakina, number 3 Iga Swiatek at number 4 Coco Gauff, bukod pa sa iba pang top-tier competitors. Unang makakarap ni Ayala sa first round ng torneo ay si Magdalena Frech ng Poland na kasalukuyang world number 45 sa rankings. Patuloy na itinuturing si Ayala bilang isa sa pinakamalalakas na pag-asa ng Pilipinas sa world tennis habang tinatahak niya ang mas mataas na antas ng kompetisyon ngayong season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umiinit na ang laban para sa playoff spot sa PBA Season 50 Commissioner's Cup habang magsasagupa ang Talk and Text, Tropang 5G at Magnolia Hotshots sa isang crucial matchup ngayong Martes na gaganapin sa Ninoy Aquino Stadium. Sa unang laro sa hapon, target ng NLEX Road Warriors na tiyaking kanila ang top seed kapag hinarap nila ang Titan Ultra Giant Risers. Pagkatapos nito, magtatapat ang TNT at Magnolia sa isang high-stakes duel na maaaring magdikta ng kanilang kapalaran sa quarterfinals. Para sa TNT at Magnolia, must-win ang laro. Hindi pa tiyak ang kanilang pwesto sa playoffs, kaya't bawat posisyon at bawat panalo ay kritikal. Pero para sa Tropang 5G, ang panalo ay hindi lang magbibigay ng playoff berth, bubuhay pa nito ang kanilang manipis na tsansa na makapasok sa top 4. Pero ayon kay head coach Chot Reyes, nakaset na ang mindset ng koponan. Bit-bit ng TNT ang 6-4 record. Pero hindi basta susuko ang Magnolia Hotshots. Nasa 8th place sila ngayon, hawak ang 5-5 record at ang pagkatalo ay maaring magpahirap sa kanilang playoff path. Tiyak na tututok din ang San Miguel Beermen at Terra Firma Jeep sa magiging resulta ng laban. Samantala, sa unang laro, sisikapin ng NLEX na patatagin ang kanilang kapit sa top spot at kunin ang kanilang ikasampung panalo. Bukod sa standings, mahalaga rin para sa Road Warriors ang makakuha ng morale boost bago ang quarterfinals, lalo't posible nilang makaharap ang Magnolia, San Miguel o Terra Firma sa susunod na round. Tiyak na magiging mainit, mabigat at puno ng playoff implications ang doubleheader ngayong Martes sa Commissioner's Cup. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ilang linggo bago ang formal na pagbubukas, nasa huling yugto na ng paghahanda ang Agusan del Sur para sa kauna-unahang pag-host nito ng palarong pambansa. Sa kabila ng ilang kinaharap na hamon, tiniyak ng mga opisyal na malapit nang matapos ang lahat na kinakailangang pasilidad at infrastruktura. Ayon kay Governor Santiago Kane Jr., nasa 97.25% na ang readiness level ng lalawigan para sa palaro. Target na makumpleto ang natitirang 2.75% bago ang opening ceremony sa Mayo 24 sa Patinay Sports Complex. Dagdag pa niya, may 7 pang venues na tinatapos ngunit halos tapos na rin ang mga ito. Inamin ng gobernador na parehong ang Agusan del Sur at ang Department of Education ay nakaranas ng ilang pagsubok sa paghahanda ng palaro ngayong taon. Kabilang dito ang pagtaas ng presyo ng gasolina na nag-udyok sa kanila na magpatupad ng austerity measures upang matuloy ang hosting.
Sa kabila nito, nananatiling kumpiyansa ang pamahalang panlalawigan na magiging maayos, handa at matagumpay ang pagdaraos ng 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong Sports Balita, pinabibilisan na ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang paghahanda para sa Gilas Pilipinas 3-on-3 habang ang bansa ay mag-host ng dalawang FIBA 3-on-3 tournaments ngayong linggo, bahagi ng mas malaking layunin na makalikom ng sapat na puntos para makapasok sa 2028 Los Angeles Olympics. Gaganapin sa Mayo 7 at 8 ang FIBA 3-on-3 Women's W Series, habang sasabak naman ang men's squad sa FIBA 3-on-3 Challenger sa Mayo 9 at 10, parehong idarao sa SM Mall of Asia Music Hall. Ayon kay SBP Executive Director Erica D., malinaw ang direksyon ng programa. Paliwanag niya, ang sistema ng 3-on-3 ay nakabatay sa puntos kada federation at kada team, at ang pinakamabisang paraan para umangat sa rankings ay ang pag-host ng maraming FIBA-sanctioned events. Bukod sa pagiging host, magkakaroon ng ang Pilipinas ng 3 koponan sa FIBA 3-on-3 Challenger at 2 sa Women's W Series. Ayon kay D, nasa tamang landas ang women's squad matapos ang kanilang historic silver medal sa FIBA 3-on-3 Asia Cup at ang pagkwalipika sa FIBA 3-on-3 World Cup. Dagdag niya, kung hindi man makuha ang automatic slot, tiyak na makakapasok ang Pilipinas sa Olympic qualifying tournaments. Inamin ni D na mas marami pang kailangang habulin ang men's squad, pero positibo siya sa direksyon ng koponan. Ayon sa FIBA, ang host country at ang top-ranked federations per region ang unang makakuha ng Olympic slots. Ang natitirang 6 na pwesto ay paglalabanan sa 4 na Olympic qualifying tournaments mula Marso hanggang Hunyo 2028. Kasalukuyang 18th sa mundo at 5th sa Asia Pacific ang Women's 3-on-3 ng Pilipinas, habang pang 39th sa mundo at 9th sa Asia Pacific ang Men's 3-on-3. Sa pag-host ng 2 major events ngayong linggo, umaasa ang SBP na mas mapapabilis ang pag-angat ng Pilipinas sa Global 3-on-3 rankings at mas mapapalapit ang pangarap na makabalik sa Olympic stage. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Itinanggi ng mga celebrities na sina Mikey Quintos at Heaven Peralejo na may namamagitan sa kanila na higit pa sa kaibigan. Kahit kasi pareho silang nasaktan sa kani-kanilang breakups, etong kay Paul Salas at Marco Gallio, ay sinabi nilang dalawa na magkaibigan lang sila. Kaya naman ibinost ng dalawa ang kanilang naging breakup sa pagbabonding at magkasama nga sila sa travel bilang paraan ng pag-heal. Kaya nagkaroon ng chismis na may relasyon sila. Pero nilinaw nila sa interview kay Boy Abunda na walang romantic relationship sa kanila. Pure friendship lang daw. At pareho nilang inamin na masakit ang breakup pero natutunan nilang tanggapin ito. At sa ngayon ay hindi nga ay actively na naghahanap ng love life ang dalawa at masaya na sa kanilang mga sarili. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, masayang ibinahagi ng aktres na si Dimples Romana na nakabili na siya ng unang sasakyan na para lang sa sarili niya matapos ang 3 dekada niya sa showbiz. Nakabili lang naman kasi itong si Dimples na isang sedan na kulay pula na iba sa dati niyang mga puting sasakyan. Ayon kay Dimples, simbolo iyon ng kanyang hard work at pagiging breadwinner at ngayon lang siya naging komportableng gumastos para sa sarili dahil may trabaho na ang anak niya. Pinapapili rin niya ang kanyang fans kung anong ipapangalan sa kotse at lumutang ang mga posibleng pangalan at isa na riyan ay ang pangalang Daniela na hango mula sa pinagbidahan niyang karakter sa teleseryeng Kadenang Ginto. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala na-touch ang Mexican star na si Thalia nang makasama niya ang Pinoy pop group na BINI sa Billboard Women in Music. Nagkaroon ng pagkakataon si Thalia na makabonding backstage ang BINI na puno ng kantahan, pagpapalitrato at chikahan. Ibinahagi ni Thalia sa Pinoy pop group ang kanyang malalim na koneksyon sa Pilipinas dahil sa matagumpay na mga teleserye niyang tulad ng Marimar. Pareho silang pinarangalan sa event na yan. Itong si Thalia bilang icon at ang BINI bilang global force, patunay ng kanilang international impact. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa huli nating chika for today, naniniwala ang batikang TV host at singer na si Vic Soto na isang calling ang pagtakbo sa mataas na posisyon sa gobyerno. Ipinahayag yan ni Bossing Vic sa gitna ng panawagan na tumakbong Pangulo ang kanyang anak na si Pasig City Mayor Vico Soto. Ayon sa ating 1987 Philippine Constitution, hindi pa maaaring tumakbo bilang Pangulo ng bansa. Itong si Vico dahil sa ngayon ay 36 years old pa lamang ito at kailangan ay 40 years old na ito na itinatakda nga ng saligang batas. Ayon kay Vic, kay Vico na ang desisyon tungkol sa kanyang political career at naniniwala siyang babalik pa rin ito sa serbisyo publiko dahil nasa dugo na nito ang paglilingkod. Samantala, plano ni Vico na magpahinga muna sa politika upang magturo sa isang universidad gaya ng dati niyang ginawa sa Arellano University. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aizon, Hiro Lucero, Justin Ocias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa kamay nilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin syempre ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Balitang Artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.